Jacob started out with grace, but then his heart drifted into self-reliance. He began sounding like, "With all my power, I have served your father." That is the danger, because he talked like the blessing came from him, not from God. The message keeps hitting this hard. Jacob was given everything by grace, yet he started acting like his cleverness, his breeding tricks, and his own effort made him rich. That is the trap. You hear me? When Jacob looked at the blemished flocks, the speckled sheep, and the increase, he started thinking, "Look what I made!" But the teaching says, no, that was God's hand all along. The whole point is that when you trust yourself, you drift into pride, complaint, and boasting. That is why God told him to go back, because staying there would keep feeding that self-made mindset. You cannot walk with God and still worship your own methods. But here is the mercy. Once Jacob recognized, if God had not supplied the sheep, I could not have done any of this. Humility starts to come back. That is the shift. You need to stop acting like your strength, your planning, or your hustle is the source. God is the source. At ang anghel ng Panginoon ay nagsalita sa akin sa isang panaginip na sinasabi, "Jacob," at sinabi ko, "Narito ako." At sinabi niya, "Itaas mo ngayon ang iyong mga mata, at tingnan mo, lahat ng mga tupa na tumatalon sa mga baka ay may mga guhit, may mga batik, at may mga puti, sapagkat nakita ko ang lahat ng ginagawa ni Laban sa iyo." Genesis 31, versikulo 11 hanggang 12 kay JV. Nagsimula si Jacob sa biyaya, ngunit kalaunan ang kanyang puso ay napadpad sa sariling kakayahan. Nagsimula siyang magsalita na parang, "Sa lahat ng aking lakas, ako ang naglingkod sa iyong ama." At iyon ang panganib dahil ngayon parang sinasabi niya na siya ang nagbigay ng biyaya, hindi ang Diyos. Ang mensahe ay patuloy na tumatama ng ganito kalakas. Si Jacob ay binigyan ng lahat sa pamamagitan ng biyaya, ngunit nagsimula siyang kumilos na parang ang kanyang talino. Mga bakana at sariling pagsisikap ang nagpayaman sa kanya. Iyan ang bitag, naririnig mo ba ako? Nang tumingin si Jacob sa mga may kapintasan, nagawa ng mga batik na tupa at ang pagdami. Nagsimula siyang mag-isip, tingnan mo ang ginawa ko. Ngunit ang turo ay nagsasabi, hindi kamay ng Diyos iyon mula simula. Ang buong punto ay kapag nagtitiwala ka sa sarili mo, nagiging mapagmataas ka, nagrereklamo at nagmamayabang. Kaya't sinabi ng Diyos sa kanya na bumalik, dahil ang pananatili doon ay patuloy na magpapakain sa sariling kaisipan. Hindi ka makakalakad kasama ang Diyos at sabay na sumamba sa sarili mong mga pamamaraan. Ngunit narito ang awa nang makilala ni Jacob. Kung hindi nagbigay ng mga tupa ang Diyos, wala akong magagawa sa lahat ng ito. Nagsisimulang bumalik ang kababaang loob. Yan din ang pagbabago na kailangan
ang pinagmumulan. Ng Diyos ang pinagmumulan. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.